Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Pisces. Take only what resonates. Bali, hindi ito magra-resonate sa lahat. Of course, hindi ito personal reading. But, anyway, kung gusto mo magpa-personal, pwede naman. Sa friend ko nga lang, kasi hindi ako nag-accept pa ngayon ng personal reading. Search mo na lang Jing Tarot Reader. At kung mag-o-open ako ay i-announce ko na lang sa TikTok. Paki-follow na lang din ako doon, Unicorn Princess Tarot. Ma-appreciate ko kung ikaw ay mag-heart, heart, heart, or mag-comment sa baba. Any positive comments will do. Kasi nag-i-spread lang tayo ng positivity, ano. So, yan. Let's start your reading, Pisces. The Wanderer is here and the Ten of Stones. I can see major transformation para sa'yo. Yung iba, relocation or paglipat. So, some of you, itong paglipat na ito, yung iba pagta-travel, yung iba paglipat. Atong pagta-travel or paglipat na ito ay talagang beneficial or malaki ang maitutulong para sa'yo because with the King of Stones, some of you, mas magiging mas komportable ka and also you will be at peace. You know what I mean? And some of you, kung ano man itong new beginning para sa'yo, there's happiness. There's an energy of may maa-accomplish ka dyan sa lugar na yan, sa place na yan. And you would be proud in the future sa sarili mo, sa kung ano man itong sisimulan mo. With the King of Arrows at the bottom of the deck, some of you, may pag-iwas or paglayo sa something na parang nagda-down sa'yo or nagbibigay ng pain or lungkot sa'yo. So, yeah, it's like major transformation na ikaw mismo magbibigay sa sarili mo. And may pag-iwas at paglayo dito sa mga tao or maybe a person na parang nagiging nasasaktan ka or hindi maganda ang mga sinasabi sa iyo and sa journey or sa mga bagay na tinatahak mo. So, tama lang na umiwas or lumayo ka sa mga taong ito. Okay? Tell me more. In the future, pagdating sa Pisces, pagdating sa love, messages for love for Pisces. Okay, you do have here the Knight of Stones. I really do like this. This is the card for travel. So, malaki ang chance ng pagta-travel sa'yo. And I feel like there's this bagong opportunity na mag-open para sa'yo once na makapag-travel ka. Like, maybe yung iba sa inyo learnings, may mga matututunan ka. And you do have here the Queen of Vessels. So, may mga accomplishment. You do have here the Woodward. May stability para sa'yo eh. I mean, pagdating sa love, you could be dealing with someone na may kaya din namang i-offer sa'yo, or if you are looking for love, there's a person na may kayang i-offer para sa'yo, pero may mga gusto ka pang marating, may mga gusto ka pang puntahan, may mga gusto ka pang gawin. Maybe you're not ready to commit. But if you're already committed, pwedeng
Iwag muna sa ngayon yung mga para sa iyo, no, parang ayaw mo pang i-deeper or magkaroon ng deeper level of commitment kasi parang sa ngayon may mga gusto ka pang ma-achieve sa buhay mo. And at the bottom of the deck there's this 10 of vessels. You want to be happy, you're focusing on your happiness, and I feel like wala kang pakialam sa ibang tao sa ngayon or sa love. So, ang pakialam mo, sarili mo, kung saan ka dapat pumunta, ano dapat mong gawin. You want to be free. Some of you are already free. And mas nagbe-benefit sa'yo yung mga freedom na yan. Hanggat walang sumasakal sa'yo sa leeg or yung parang siya yung nasusunod sa buhay mo, parang mas okay or nagiging masaya ka and mas nagbe-benefit sa'yo yun. Kasi yun nga, pagdating sa career, pwedeng nakakapag-work ka ng maayos dahil wala itong mga taong ito. Parang ganun. So, kung hindi ka pa nakakaalis sa iyong comfort zone o dito nga sa toxic connection or whatever na ito, no? Like, this is the sign na kailangan mo nang umalis or lumayo because para mas maging productive ka, mas malayo ang marating mo. Okay? In the future for you, Pisces, there's this 2 of arrows. This is injustice. Balance. Oh, ang daming balance energy. And one more card. In the near future for Pisces. 8 of Vessels. Ito maganda to kasi napaka-balance ng energy in the near future for you. Yan, makikita mo dito, there's this balance. And this card is balance. So, may mga nakikita tayo dito na kung ano man yung mga dapat mong i-end. Ikaw na ito na hindi ka na naghihintay ng go signal. May sarili kang decision to end these things. And nagiging beneficial yan para sa'yo. And with the 2 of arrows, I can see a decision na magiging mas magbe-benefit ka, magiging mas maganda para sa'yo, lalo na sa career mo. Pagdating sa love, I can see new beginnings. For some of you, there's already a lot of love kung nasa relasyon ka na. And I feel like nag-overflow or tuloy-tuloy pa rin yung love between the 2 of you. But if you're still single, maybe kung ano man yung nag-end sa past is hindi ka pa ready to accept new relationship kasi hanggang ngayon nagpapabigat pa rin sa yung past mo. But it's okay kasi ang focus mo naman talaga is sarili mo, healing, and etc. Okay? So, pagdating sa career, I really do like your energy na hindi ka tumitingin sa kung ano yung mga nakikita mo. Like, mas ginagamit mo yung pakiramdam mo. And because of this, naiiwasan yung mga problema at hindi magandang pangyayari para sa'yo. Okay, thank you for watching. I love you all and bye-bye.